Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang sharp na washing machine. Ito po ay automatic na ginawa ng manual. Ang problema po nito ay hindi daw po ito umaandar yung washing. Ito po yung kanyang ilalim. Talaga naman bago po dumating sa atin yung trabaho, talagang durog-durog na eh. Kumbaga sa kapag ka hindi na madali, saka dadalhin sa atin. Kung kailang luba na, ayan ay tayo bilang manggagawa ay talagang kasama sa trabaho natin yan. Kailangan nating tanggapin. So ating hahanapin kung ano ang problema nito. Dahil nga ang sabi ng minamahal na customer ay nag-i-spin naman pero hindi siya nagwawas. So ating hahanapin, bali na rewiring na po ito. Hindi na po ito automatic, na-transfer na ito sa manual. Yan. Ito po ay na-rewiring na. Ang nangyari po ay nagde-drain pero ayaw niya mag-wash. So try natin. I-plug natin para malaman natin kung ano ang problema niya. So i-switch natin siya sa spin. Yan. Kasi rotate natin. Yun. So tingnan natin, ayun. Ayan, nag-i-spin na siya. Okay. Tiyok natin. Subukan naman natin siya sa wash. Ayan. Yun. So yun. Ayaw niyang mag-wash. Ayan nag-activate na yung kanyang timer. So titingnan natin sa likod kung ano ang problema niya, bakit ayaw niyang mag-wash. Kakalasin natin yung kanyang metal screw dito sa likod para makita natin yung kanyang rotary switch. Ayan, titingnan natin yan. So yan, ilabas natin yung kanyang rotary switch. Palibasa nga ay inon natin. Ayan, magana pa yung kanyang wash timer. So titingnan natin itong kanyang switch na ito itong kanyang toggle switch. Yan, titingnan natin kung may contact yung para sa washing. So isit natin sa buzzer itong ating tester. Yan, una natin itong wash, dahil ito yung wash, ito yung linya nyan. Dahil nga sa ito yung wash, isi-switch natin dito sa wash yung ating switch. Ayan, kung saan nakaharap tong toggle switch, yun ang wash. Pag ito nilipat mo dito siya umarap, ito ang andar, yung spin. So dito tayo sa wash. Sa ngayon sa kanyang connection, ito yung wash timer. Ito, itong kulay brown na ito. Yan. Ayan So dito siya nagpunta. Ibig sabihin, ito yung line 1, ito yung kanyang wash. Titingnan natin kung may continuity yan. So nakasit tayo sa buzzer. Titingnan natin kung mayroon siyang continuity. Yun, ibig sabihin mayroon siya. Mayroon siya sa toggle switch. Kanina tinesting natin to sa spin, umandar yung kanya spin. Ibig sabihin buo tong ating toggle switch dahil nakita natin na may continuity siya. So magpo-proceed tayo doon sa bandang ilalim. Kakalasin natin tong tape nya para masundan natin yung kanyang wiring. So pinutol ko po yung linya, inihiwalay ko. Patatakbuhin natin ng solo itong wash motor niya kung gumagana siya. So dito sa connection, itong blue, pumunta to doon sa wash motor. Yan yung kanyang common, yung blue. So dumiretso naman tayo dito sa ating line code. Tapos yung line 2 nilagay natin sa yellow. Titingnan natin sa kanya kung magpo-forward siya at magre-reverse. So kunan muna natin siya ng forward. Yung yellow, yan ang gagawin natin forward. Titingnan natin kung magpo-forward siya sa itaas. So i-plug natin. Tingnan natin. So yun, umiikot siya. Yan, forward.
So tatanggalin natin tong line, ililipat natin siya dito sa red. Ito dito, titingnan natin kung magre-reverse naman siya. Yan. So i-plug natin. So yun, nag-reverse siya. Yan. So ibig sabihin nag-reverse forward siya. So yan, ang ginawa natin ay pinutol natin tong sa may wash timer nya. Ayan, kuko natin siya ng continuity, yung wash timer. Palibasa itong brown, itong brown na ito yung kanyang linya. So hindi na natin yan kakalasin dito sa toggle switch, dyan natin siya susundutin. So silit natin sa buzzer itong ating meter. Ayan, naka buzzer siya. Tingnan natin kung magba-buzzer. So yun, ngayon kukunin natin tong kanyang rotation switch dito sa selector switch natin. Kunan muna natin tong red, titingnan natin kung magpipiano siya. Ayan, tapos ito namang isang red natin susundot natin dito sa brown dahil yan ang kanyang linya. So hihintayin natin kung lilipat siya. So wala tayong narinig. Yun, lumagutok. Walang buzzer. Ilipat naman natin sa red. Itong yellow, lagay naman natin sa yellow itong nasa red. Ngayon, nag-red na. So wala tayong nakuha. Ibig sabihin, may problema dyan itong ating timer. Palitan natin ang timer. Yung wash timer natin, bubunutin natin yan. Yan, tatanggalin natin to. Papalitan natin tong wash timer nya. Yan. So ilabas natin to. Yan. So ito na siya. So tanggalin natin tong kanyang linya. Yan. Tuloy natin sa buzzer to. So yan, ikuha natin itong dilaw, itong yellow, tsaka itong brown dahil yan ang kanyang linya, itong brown. Yan, tayo natin lumagitik. So ayun, wala siyang buzzer. Walang buzzer. Lipat natin sa pula uli, sa red natin, dahil dapat meron na yan kasi bumaser na yan eh. So wala talaga tayo nakuha. Ayan o. So kumpirmado natin, sira tong ating wash timer. So palitan natin. So yan, na-connection na natin. Okay na po yan. Ibabalik natin to dito. Tago natin dito yung capacitor nya. Ang original po ng capacitor ng washing machine na ito na automatic ay 10.5 microfarads. Yan. Pitan lang natin itong kanyang capacitor dito para hindi siya kakalog-kalog. Napansin ko bali pala to. Yan, so papalitan natin yan.
Tanggalin natin to para maayos natin to. So yan, putol. Ayun, oh. Putol yung nandito sa lugar na to. Papalitan natin ng iba yan. Itong ilalagay natin. Yan, tuloy natin. So yan, pinalitan natin ito ng bago. At itong connection nito, ito galing sa linya, wala pong problema. Kahit magkabali-baliktad itong dalawang to, wala pong problema. Kasi contact point lang po yan. Kaya huwag kayong mag-aalala na magkabaliktad. So ito na yung bago nating timer na ilalagay. Yan. Ito yung ating luma. So wala na to, tapo na yan. Ito yung ating ilalagay. So ganyan po yung magiging posisyon nya. So itong linya ilalagay natin dito sa kabila, sa switch. So ito po yung linya ng ating wash timer. Nagpunta siya dito sa toggle switch, dito sa may tabi. Yan, sa may tabi niyan. Itong gitna na to, ito yung line. Ito naman yung ating spin timer. Yan. So okay na po yan. So yan, okay na. Dito naman tayo sa baba. So itong red and yellow na to, ito yung tatakbo sa capacitor natin sa baba. Galing siya dito sa wash timer. So dito sa timer natin na yan, red and yellow, kahit magkabaliktad dyan, walang problema yan. Ito, kaya to dalawa, ito yung sa spin. Yan, kaya dito siya nakasama. Sa spin po yan, pagka nag-spin kayo, kaya siya mag-spin gawa ng dito nakalagay yung isang linya. Yan. So yan, na-fix na natin. Sasarado natin siya. Yan. So yan po, nasarado na natin. Ang gagawin naman natin ngayon ay titesting natin kung okay yung ating ginawa. So ipinag natin at sinabitan natin ng ammeter. Titingnan natin kung ano ang magiging performance niya. Dahil nga po ang naging problema na itong wash timer, so ito yung una nating papaandarin natin itong ating toggle switch. Ayan, okay, para sa wash. Tapos ito, ayun, ayan siya, yun, nagre-reverse forward na siya. Ayan, oh. So dyan po natatapos muli yung ating project na ginawa natin, itong Sharp na automatic washing na i-convert sa manual, na ang nangyari po sa kanya ay hindi gumagana yung kanyang wash timer. Marami pong salamat muli sa inyong panood sa aking video. Marami pong salamat sa inyong pag-like at sa inyong pag-subscribe. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.